Saan ka? Huwag ka na naman ha. Bakal ka south. Hindi mo ko na ikaw. Hi mga ka-happy lip at completely. Today I'm gonna share my story regarding PWD. By the way, sa mga hindi pa po nakakalam, ang ginagamit ko po palang boses sa ngayon ay ang boses ng aking papa. Sa ngayon po kasi ay hindi pa po ako marunong magsalita, kaya inihiram ko muna kay papa ang kanyang boses at pinahintulutan naman akong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Back to the topic, kami nga po ay nagpunta nung nakaraan sa isang mall sa Arca South. At sa loob ng isang fast food chain, kami ay nasa isang gilid at matyagang naghihintay para sa aming takeout na order. At habang kami ay nag-aantay sa in-order naming pagkain, ay may dumating na isang naka-stroller na baby. At agad namin napansin ni Papa na tila parang kaparehas ko siya na may cleft lip o bingot. Sa curiosity na din namin ni Papa, ay nagtanong na siya sa tatay ng bata if may kapareho kung nga ba talaga siyang kondisyon. Tumugon naman ang tatay ng oo, pero sa parting labi lamang o tinatawag na cleft lip, which is hindi kagaya sa akin na kasama pati ngalangala, or sa English ay cleft lip and palate. Sa mga oras ding yun ay agad naman kaming nagkapalagayan ng loob dahil nga sa magkapareho kami ng kondisyon. At dito na-open din ni Papa ang PWID na siya din ginamit namin sa naturang fast food chain noong araw na kami ay mamili or umorder at makakuha ng discount. Tinanong nga din ni Papa ang tatay ng bata kung ang anak niya din ba na kagaya ko ay meron na din nitong PWD ID. By the way, ang pangalan nga pala ng namit naming happy lip baby ay si Baby Abby. Isang taong gulang na may isang kapatid na lalaki at matanda sa kanya. Dagdag pa ng kanyang tatay ay dalawa pa lamang silang magkapatid at kagaya ko ay si Abby lang din ang may kondisyon ng cleft lip sa magkakapatid. Ayon nga sa kwento ng kanyang papa ay hindi nga daw sila nabigyan ng PWD ID dahil daw sa cleft lip o labi lang daw ang kanyang kondisyon. At posibleng hindi daw ito makaapekto sa kanyang pananalita kaya hindi sila pumasa sa unang pagtatanong. Dahil nga dito ay ikunento ni Papa na nagpunta sila ni Mama sa City Hall ng Taguig at kinumpirma na ang cleft lip and palate o bingot ay may karapatan at pribilehiyo na kagaya o mapabilang sa mga PWD na tao. At dahil nga sa pagkumpirma ng naturang ahensya ay agad naman kaming binigyan ng form at mga requirements para makakuha ako ng ID at makatanggap ng pribilehiyo at karapatan ng isang PWD. Kaya naman inabisuhan namin sila na subukang muling mag-apply at ikumpirma sa City Hall kung ang kondisyon nga ba ni Abby ay dapat lamang mapabilang sa isang PWD na kagaya ko. Sumang-ayon naman ang mga magulang ni Abby at susubukang muling magtanong para ikumpirma ang kondisyon ni Abby. At dito nga ay nagpasya na kaming maghiwalay kasi sila ay kakain na at kami ay aalis naman. Sa aming personal na opinion at paghahanap ng impormasyon, lumalabas na ang cleft lip ay pasok sa mga listahan ng PWD. Kasi kung isipin nyo nga din naman, ay may kakulangan pa din sa panlabas na itsura o hindi normal na physical na anyo ang kondisyon ng may mga cleft lip na tao kahit pa man ito ay hindi apektado ang ngalangala o pananalita ng isang taong may cleft lip. Kayo, meron din ba kayong kakilala o kamag-anak na may cleft lip kagaya ko pero wala pa ding PWD ID? Huwag kayong mahiyang lumapit sa inyong barangay para sa inyong mga impormasyon dahil ito ay inyong mga karapatan. At syempre hindi lang po ito sa mga kagaya kong may cleft lip kundi pati na din po sa lahat ng mga PWD o pasok sa listahan ng mga PWD na pinakita ko kanina. Ay syempre lahat tayo may pantay-pantay na karapatan at benepisyo na meron ako bilang isang PWD. At naway may konti po kaming naibahagi sa inyong kalaman at nagpapasalamat din po ako sa inyong pagsuporta at pagsama sa aking journey. Kita-kita po tayo sa labas. Bye bye!